Nasa gitna ng tahimik na gubat sina Zuofan at Miss Long. Sa harap nila, nakadapa si Big Brother Kong na may buhok na kulay ube. Mahina nitong binulong ang salitang kasuklam-suklam. Biglang tumayo si Big Brother Kong at sumigaw ng malakas. Tinawag niyang bastardo si Zuofan. Galit niyang sinabi na naglakas loob itong bastyusan si Sister Nui. Idineklara niyang kailangan niya itong turuan ng leksyon. Ngumiti si Zuofan at kalmadong sumagot. Sinabi niyang ilang pabaya lang na salita ang sinabi niya kanina. Pero pagkarinig pa lang ni Big Brother Kong, agad itong lumingon. Tinanong ni Zuofan kung ano ang inisip nito sa utak. Dagdag pa niya, hindi ba binastos din nito si eldest Miss Long sa isip nito? Napatigil si Big Brother Kong at pinagpawisan. Sa isip niya, sinabi niyang may punto ang sinabi ng lalaking ito. Inisip niyang kahit nagsalita ng walang galang si Zuofan kanina, may isang larawan na biglang lumitaw sa isip niya. Napagtanto niyang hindi ba dinungisan niya lang ang Diyosa sa kanyang isip. Tinanong niya ang sarili kung ano pang karapatan niya para sisihin ang kabilang partido. Sa isip ni Zuofan, habang nakatingin kay Big Brother Kong, nakita niya ang namumulang mukha nito. Galit niyang sinabi sa sarili na buwisit na Fatty, siguradong nag-iisip ito ng masamang larawan. Biglang nagbago ang aura ni Big Brother Kong. Itinaas niya ang kanyang kamay at sumigaw. Sinabi niyang bata, hindi na niya papansinin ang nangyari kanina. Idineklara niyang sa ngayon, magsisimula na siyang maging seryoso. Biglang bumalot ang nagliliyab na enerhiya sa buong katawan ni Big Brother Kong. Mabilis siyang sumugod at inihanda ang kanyang kamao. Malakas na liwanag ang lumabas mula sa kanyang suntok. Sumigaw si Big Brother Kong habang umaatake. Sinabi niyang bata, pwede kang umiwas kung ayaw mong masaktan. Pero dagdag niya, kung iiwas ka, ibig sabihin ay tinatanggap mo na ang pagkatalo. Sa kabilang panig, kalmadong itinaas ni Zuofan ang kanyang kamay. Bumalot ang pulang enerhiya na may kumikislap na itim na tuldok sa kanyang palad. Sumigaw si Big Brother Kong habang papalapit. Tinawag niyang stinky brat si Zuofan at sinabing naghahanap ito ng kamatayan. Ipinagmalaki niyang nasa 7th layer siya ng Chi Gathering Realm at gumagamit ng high-grade martial skill. Ininsulto niya si Zuofan na nasa 5th layer lang ng Chi Gathering Realm at gumagamit lang ng mid-grade martial skill. Tinanong niya kung ano ang pinapakita nito. Muli niyang sinabi na umiwas na lang ito kung ayaw masaktan. Nagtagpo ang dalawang atake sa gitna ng gubat. Isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang yumanig sa paligid. Biglang tumilapon pabalik si Big Brother Kong at bumagsak sa lupa. Gulat na gulat ito habang sumisigaw. Tinanong niya kung paano ito posible. Hindi siya makapaniwala na mas malakas siya pero siya pa ang madaling napatilapon. Sa gilid, tahimik na nanunood si Miss Long. Sa isip niya, sinabi niyang kahit hindi sila magkasundo ni Zuofan, malalim ang respeto niya sa kakayahan at lakas nito. Naalala niyang si Zuofan ang kauna-unahang tao sa Chi Gathering Realm na nakapatay ng 2 Tianzuan Realm expert. Tinanong niya ang sarili kung paano hindi nito kakayanin ang matabang ito. Lumapit si Zuofan at tiningnan si Big Brother Kong na nasa lupa. Tinanong niya kung pinagbigyan lang ba siya nito. Dagdag pa niya, alam niyang hindi pa ito nag-all out. Dahan-daang tumayo si Big Brother Kong at itinaas ang kamay. Seryoso nitong sinabi na talo ay talo. Paliwanag niya, ang isang 7th layer ng Chi Gathering Realm na mag-all-out laban sa 5th layer ay wala ring pinagkaiba sa talo. Hindi sumagot agad si Zuofan. Tumingin lang siya ng malamig. Sinabi niyang baka, patas ito sa paningin ni Big Brother Kong. Pero sa paningin niya, wala itong pinagkaiba sa awa. Nagulat si Big Brother Kong at pinagpawisan. Sa isip niya, hindi siya makapaniwala na nabasa agad ni Zuofan ang iniisip niya sa mismong sandaling iyon. Lumapit si Big Brother Kong at iniabot ang kanyang kamay para makipagkamay. Nakangiti nitong sinabi na karapat-dapat nga si Zuofan na maging taong gusto ni Sister Koi. Pinuri niya itong magaling. Pagkatapos ay lumingon siya kay Miss Long at sumigaw. Sinabi niyang Sister Nui, maganda ang mata nito. Dagdag pa niya, ang batang ito ay magiging isang tunay na lalaki balang araw. Biglang nanlaki ang mata ni Zuofan. May naramdaman siyang panganib mula sa itaas. Isang matalim na sinag ng liwanag ang bumulusok pababa mula sa langit. Sumabog ito sa lupa at yumanig ang buong gubat. Sa isang iglap, mabilis na kumilos si Zuofan.
Hinablat niya si Big Brother Kong sa ere at sinalo ito bago tumama ang atake. Bumagsak silang dalawa sa lupa habang mahigpit na hawak ni Zuofan ang matabang lalaki. Nanginginig na tumingin si Big Brother Kong kay Zuofan. Sinabi nitong kapatid, "Salamat sa pagligtas ng buhay ko." Dagdag pa niya, hindi niya inakala na ililigtas siya ng kanyang karibal sa pag-ibig. Seryosong sumagot si Zuofan. Sinabi niyang masyado pang maaga para magpasalamat. Itinaas ni Zuofan ang kanyang ulo at tumingin sa kalangitan. Mahina niyang sinabi na parating na sila. Biglang lumitaw mula sa itaas ang 7 taong nakasuot ng itim na balabal na may gintong gilid. Mabilis silang bumaba at kinalibutan sina Zuofan, Miss Long, at Big Brother Kong. Sa mga puno sa paligid, may iba pang anino na nagmamasid. Tahimik na humakbang ang mga asasin at hinarangan ang daan palabas. Lumingon si Miss Long kay Zuofan na nag-aalala. Tinanong niya kung anong gagawin nila. Biglang humakbang pasulong si Big Brother Kong at sumigaw ng malakas. Idineklara niyang siya ang hinahanap ng mga ito. Sinabi niyang walang kinalaman sina Zuofan at Miss Long. Sigaw niya na pakawalan ang mga ito. Isang asasin na nakangisi ang humarap sa kanila. Mahina itong tumawa ng hihihi. Sinabi nitong as expected sa isang miyembro ng royal family. Pinuri nito na mayroon siyang King's Demanor. Pagkatapos ay lumapad ang ngisi nito. Sinabi nitong unfortunately, hindi sila pwedeng mag-iwan ng buhay na saksi. Nanlaki ang mga mata ni Big Brother Kong at napakuyom ang kamao. Sa harap niya, dahan-dahang humakbang si Zuofan. Tumayo si Zuofan sa harapan at hinarap ang mga asasin. Malamig nitong sinabi na ang Fatty na ito ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Dagdag pa niya, kung gusto nilang patayin ito, kailangan muna nila siyang daanan. Biglang kumawala ang madilim na pulang aura mula sa katawan ni Zuofan. Dahan-daang itinaas niya ang kanyang ulo. Dito na bumukas ang kanyang mga mata na nagliliwanag ng pula. Nakangisi siyang tumingin sa mga kalaban. Mahina pero madiin niyang sinabi na dadaan muna kayo sa akin.